Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. Welcome natin ang buwan ng Oktubre. Unang araw ng Oktubre. At isama din natin sa ating panalangin ng kaligtasan ng mga higit na naapektuhan po ng paglindol kagabi. At nawa ay maging daan ito para mas marami pa rin ang mamulat sa panawagan ng Panginoon na sumunod sa Kanya. Naalala ko po nung ako po ay magpari, hindi madali. Dahil sa pagpapari ay may mga bagay na kailangan talagang pag-isipan ng mabuti, pagdasalan ng mabuti, kasi baka nagkakamali lang. No? Minsan may mga kabataan o mga pumapasok ng seminaryo na kaya pumasok, akala nila maginhawa ang buhay. Pero malinaw din naman sa karanasan, no? Dahil bago ko pumasok o kaya na late akong pumasok dahil nga may mga dahilan, yung mga career, no? Gusto ko ganito ang buhay, gusto ko ganito yung mangyayari sa akin kung magkakapamilya, kaya naudlot ng naudlot, bagamat marahil pinahintulot pa rin ng Panginoon na maranasan muna ang buhay sa mundo, maranasan muna paano umako ng responsibilidad sa pamilya, pero lahat naman ng ito ay paraan na ng Diyos para matuto ako sa buhay na aking pong papasukin. At totoo naman, hindi madali. Halos nung nasa loob ng seminaryo, ilang beses na rin na napaisip, may bukasyon ba talaga ako? Sa hirap na mag-aral, bumabagsak pa rin sa mga subjects, tapos magkakaproblema ka pa sa mga ka-community, sa mga kasama sa seminaryo. Talagang nandoon yung mga pagdududa. Gusto ko na ulit lumabas, no? Gusto ko na ulit mag-iba ng buhay. Pero sadyang yung grasya ng Diyos ang iiral, no? Basta't matuto lang na sumunod. Pero malinaw dito sa ating ebanghelyo, kung tayo po ay susunod kay Kristo, dapat alam natin kung ano ang ating pinapasok. Kung susunod tayo kay Kristo, hindi ginhawa ang hanap natin. Kasi kung ginhawa, mali tayo ng pinasok.
Kung gusto mong yumaman, hindi sa pagpapari. Pwedeng kontraktor siguro. No? O kaya politiko, yan. Yan yung mga pampayaman. Pero sa pari, kaya maganda rin mapaalalahanan maging ang mga pari. Kasi nakakalimot din, no? Yung lifestyle ng pare, yung nagiging pagkilos ng pare, no? Nagiging luxurious din. Kaya magandang paalala lagi, teka lang, di ba? Si Kristo nga walang sariling tirahan. Si Kristo nga walang mapagpahingahan. Tapos ang pare maghahangad na maging mayaman, maghahangad na dapat maganda yung assignment, dapat malaki yung assignment. Baka nawawala tayo doon sa mensahe ng ating ebanghelyo. At ganoon din, no? Mahirap din, bagamat sa umpisa, siyempre kinailangan iwan yung pamilya para mag-focus muna, no, sa mga dapat na matutunan. Eventually, ibabalik din naman ng Diyos. Ngayon, parang, di ba, dahil wala ang pamilya, dahil kayo ang pamilya, andun pa rin naman yung concern sa tunay kong pamilya. Yung pag-aaral minsan ng pamangkin, pangangailangan ng mama ko minsan, sa gamot, dahil wala akong pamilya, ako pa rin naman talaga yung inaasahan na natutulong. Pero malinaw na ang number one at ang dahilan kung bakit ako pare ay dahil kay Kristo. So, lahat ng alalahanin, lahat ng mga iniisip, kailangan kong matutunang ipaubaya kay Kristo. Amen? Amen.